The skies painted with hosts of flame, orange the gold and the heaven proclaim. The day awakes, the field arise buds in the glow of the morning sky. A farmer walks with steady face, lines of labor, each his pace beside him treads. His faithful friend, a Carabao strong, on the womb he depends. Truth's furrow, earth their footsteps fall, answering nature, accident call. The soil is rich, the seeds are sown, a promise made, a harvest and grow. He treat lanes close their branches way, guardians of soil in their silence way. This whisper stories in the breeze of generation bent on this. The sun climb higher phrase, and bright, still they labor, breathed in light. For in this land, truth, sweet, and pain, the roads of hope are born again. No place, walls, no crown, no throne, yet here lies with that is their own. The gift of soil, the gift of rain, the simple truth of life sunset. Oh, painting bright, you still are still. Of heart that work, of hand that's full, yet you rise again with spring strong, the farmer life, the nation's song. Hi, ma'am. Mo na among explanation sa among painting. This painting shows a Filipino farmer and his Carabao working in the fields under the warm colors of the sky. The scene reflects the daily life in the countryside, where farming is the main source of living. The Carabao, known as the beast of burden, symbolizes strength, patience, and partnership with the farmer. The trees and the vast field represent nature's abundance and the cycle of life. The use of the orange, yellow, and straight tones in the sky and land gives a sense of warmth. Simplicity and hard work, it also suggests either sunrise or sunset. Both important times of a day for farmers, beginning work at dawn and finishing at dusk. Overall, the painting emphasizes the importance of agriculture, the connection between humans, animals, and nature, and the dignity farmers who provide food and life to the community. Pero ikaw yung gusto ko. Gusto mo rin ba ako? Kung pwede lang, pinakasalan mo kita. Huwag ka na magpaasa na kaya mo akong mahalin kung hindi mo rin ako kayang panindigan.
Magandang gabi, Bolognas! Ito ang Bolon Buzz! Ako si Elsa Montenegro. Ako naman si Quezon Cruz, Ang magbibigay ng totoo at aktwal na mga balita sa oras na ito. Para sa mga nagsasaulo at nagbabagang mga balita, isang 5.2 magnitude na lindol ang tumama sa Barangay Bunoon nito lamang araw ng September 21, 2024. Dahilan ng malakas na lindol, isang patay at namaskutan ang aming nalatnan sa lugar. Marami rin pinsala ang pulot ng lindol na ito. Para sa iba pang mga detalye, ating alamin sa pagbabalita hatid ni Rosemary Matitude. Tuhayan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Bolon Buzz. Rexona, porque liquidez everyday. Talaga? Sige tayo. Kaya kayo, bili na ng Rexona. Ding! Ang bato! Ha? Ang bato! Darna! Mentos, the fresh maker. Ding, dali! Ba't mo ba kasi pinapatago sa akin? Isang malakas na lindol na may lakas na 5.2 magnitude ang tumama sa Barangay Bulhoon, San Miguel, Surigao del Sur kaninang alas 10 ng umaga. Ayon sa PBOX, ang sentro ng lindol ay may lalim na 10 kilometers kaya ramdam na ramdam ang pagyanig sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ayon sa ulat mula sa lugar, maraming residente ang nasugatan at isa ang kumpirmadong nasawi. Nakilalang biktima bilang si Adrian Simini, isang residente ng Purok 5 Hagnita na natabunan ng gumuhong pader mula sa kanilang bahay sa gitna ng pagyanig. At 5 kabataan ang sugatan habang nag-iinuman at nagbibideo sa gitna ng pagyanig. Ang lakas ng lindol ay nakapture sa kanilang video. Kung ako naman ang mag-aasawa, ang pipiliin ko. Ang pipiliin ko. Uy, ano nangyari? Pare, parang wala kasi nilol. Dito kayo, pre. Matulog kayo, pre. Wala sa mga pre. Tulong! Tulong! May tao dito! Tulong! Tulong! May tao dito! Tulong! Wala, napatay na. Ayun na siya. Pakinggan natin ang panayam ng ilang mga residente. Magandang araw po. Ano po ang inyong pangalan? Justin. Justin, ano ang nangyari sa inyo nung oras ng lindol? Nasa inuman po kami, nagbibideo habang kumakanta. Tapos biglang lumakas ang lindol. Kitang-kita po sa video namin yung pag-alog ng paligid. Hindi namin agad naramdaman
ang pangalim. Pero nung may bumagsak na mga gamit mula sa taas, doon na kami nadalanan. Ano ang kalagayan ninyo ngayon? Sugatan po kami, pero ligtas naman. Yung isa namin kasama, medyo na mas malala, pero nasa hospital na. Hindi namin nakalain na ganito ang mangyayari. Magandang araw po. Ano po ang inyong pangalan? Quincy po. Aling Quincy, ano po ang naramdaman ninyo matapos ang malakas na lindol? Kanina lang, masaya pa kami nag-uusap. Nagkwentuhan siya tungkol sa mga pangarap niya, kung ano pa ang gusto niyang maabot. Napaka-excited po niya sa buhay. Tapos, bigla na lang siyang nawala dahil sa lindol. Isang iglap lang, wala na ang anak ko. Ano po ang una ninyong ginawa nang maganap ang lindol? Nagkatakbuhan kami palabas ng bahay, pero si Adrian hindi na nakaabot. Patuloy ang pagbabantay ng PHIVOLCS at iba pang ahensya ng gobyerno upang magbigay ng update sa sitwasyon. Ang mga rescue teams naman ay patuloy na iniikot ang lugar upang matiyak ang kaligtasan ng bawat residente. Ipinagbibigay alam din na ang mga apektadong pamilya ay bibigyan ng pansamantalang tirahan at pangunahing pangangailangan kagaya ng tubig at pagkain. Hinihikayat ang lahat ng mamamayan na maging aktibo at mag-ingat sa posibleng aftershock. This is Rosemary reporting back to the studio of Bolhoon Bad. Maraming salamat, Rosemary. Para sa karagdagang alaman, narito at pakinggan natin si Kuya Rod. Magandang araw, Bolhoonians. Ako si Kuya Rod, ang magbibigay kaalaman sa ating lahat. Unang-una, huwag magpanik. Lumabas na sa kung saan ka naroroon at humanap ng lugar na kung saan walang matutumba. Laging handa para iwas disgrasya. Ako si Kuya Rod, nagbibigay ng kaalaman sa ating lahat. Keep safe and God bless. Maraming salamat, Kuya Rod. At ito ang Balitang Hatid ng Bolon Bus. Muli, ako si Elsa Montenegro. Ako naman si Kisney Cruza. At ito ang Bolon Bus. This is my spoken poetry about sa paglinang sa Pilipino at katubong wika sa makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Tahimik na gabi, ngunit sa hangin may bulong ng mga alaala, mga salitang inuukit ng ating mga ninuno. Bawat pantig may dalang sigaw ng pagkakakilanlan. Sabi nila, ang wika raw ay instrumento lamang, ngunit sa bawat mabuhay, sa bawat salamat, naroon ang tibok ng bayan, naroon ang dugo ng kasaysayan. Hindi ba't sa baybayin unang isinulat ang ating damdamin? Sa mga salitang Tagalog, Ilocano, Bicol, Tausog, may kwentong natapang ng aruga, ng pag-ibig, walang banyagang dila ang makakapalit. Kay raming dila, ngunit isang puso, katutubong wika man o Pilipino, lahat iyan ay hibla ng ating pagkatao. Sa gitna ng iba't ibang anyot, kultura, wika ang tulay ng pagkakaunawaan. Sa gulo ng kasaysayan, wika ang napangga ang pagkakaisa. Kapag minahal natin ang sariling wika, tila ba tayo'y muling isinilang, nakilala ang sarili na hindi dayuhan sa sariling bayan. Paglinang sa wika ay hindi pagkalimot sa modernong mundo, ay ang payakap ay pinagmulan mo dahil sa panahong teknolohiya at ingay, wikang sarili ang paalala ng tunay. Kaya't huwag kang mahiya kung ang inamoy Bisaya,
ang lula mo'y Kapampangan at ikaw ay lumaki sa gitna ng Tagalog at Ilocano. Lahat yan ay sayo, lahat yan ay ikaw. Itaguyod ang sariling wika, hindi lang tuwing buwan ng wika, ito'y panata araw-araw dahil sa wika. Tayo'y may pagkakaisa, tayo'y may bansa. Isigaw mo, ako ay Pilipino, at sa puso mo, kasabay ng pintig ay ang diwang totoo. Sa wika may diwa, sa diwa may bansa. Right school is one of the most important decisions for students' future. Welcome to Boloon National High School, where excellence meets opportunity and dreams become reality. The breeze of wind can help you feel the peace and enjoy the view. Sitting here in our main suite. We understand that success is not just about grades, it's about holistic development. Our counseling mentorship programs and state-of-the-art facilities ensure that every student thrives. Let's interview some of our teachers here in Boloon National High School. Colonel Ma, I'm here today to ask you about what can you say about Boloon National High School? Okay, so good afternoon. So, no, all I can say about Boloon National High School is an institution where you can find aspirations, hope, and bright future for those students who are willing to enroll in this institution. And also, no, especially for those who are in junior high school, who are planning to go in other schools, no, all I can say, no, don't go, no, don't enroll in other schools, because here in our Boloon National High School, you can really trust that our educators here can impart the knowledge where you need the most. So, that's all. Thank you, Ma. Boloon National High School creates a variety of students in academic and sports. As a boxing coach, I produce quality boxers and dominate from intrams to regional league. Boloon National High School is an inclusive education school that promotes child-friendly, and also teachers here are very smart and talented. Not just that, because Boloon National High School is located at the top of the mountain hill, which means that it's relaxing and refreshing here. Here in Boloon National High School, we serve both academic and extracurricular activities for students to have fun at the same time learn. Let's interview some students in this school. Boloon National High School is a very beautiful place. Not just that, study here in Boloon National High School, you will learn a lot. The future starts here, and the journey to success begins with the right choice. Join Boloon National High School to experience education like never before. Come here and enroll in Boloon National High School, where you can learn and have fun. Division of D
6HK 86.3. Radyo Butan. Your source from news from above and beyond. Radyo Butan. Good morning, San Miguel. Good day, Surigao del Sur. Today is October 24, 2024. I am Jirelo Saldo. And I am Dindo M. Reyes, bringing you today top news. Rice farmer face economic challenges despite clearing weather. Typhoon Gustine being with speed damage at east move over northern Luzon. Filipino fisher face economic hardship as Chinese incursion intensify. Village athlete gear up for Municipal Athletic Meet 2024. Rice farmer and barangay Bolhoon struggle with low purchases prices amid harvest season. Mayan Lin Jacinto, The Local News. In Barangay Bulaon, San Miguel, Surigao del Sur, rice farmers are raising concerns over the low purchase prices they are receiving for their harvest, as the rice harvesting season peaks between October and late November 2024. Local buyers of clearing prices that many farmers say are too low to cover their production costs. This issue comes at a crucial time, especially after
Bulacan.